in the valley so deep, I don't walk. Magandang araw sa ating lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon saan man kayo naroon sa pagkakataon na ito. At muli tayo ay narito sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita na kung saan ay atin nang susundan sa pangatlong pagkakataon ng ating topic about yung idea na gospel na kung saan ay binabanggit ng Matthew, Mark, Luke, and John. And dito ay sa focus natin sa Ebanghelyo ni San Mateo ay may mga word ang ating Panginoon na hindi natin madalas naririnig marahil. Maaring mali ako, but then usually hindi masyadong pinupukusan, but then if ever tama ako, by the way, sapagkat hindi ko naman alam ang lahat ng bagay, but then I'm assuming na ang mga word na ito ay parang minsan lang natatalakay. So ang topic natin ngayon ay sa pangatlong pagkakataon about yung emphasis ng Lord pagdating sa Ebanghelyo. At anong ibig sabihin nito? It means justice, mercy, and faithfulness. So, si Lord ay denied niya ang subject na ito sapagkat ito ay bahagi ng mabuting balita na kanyang dinala. Although doon sa mga at that time ay nakikinig sa kanya ay hindi nila nagugustuhan because partly ang subject na ito ay rebuke ng Panginoon sa religious establishment at that time. Kaya sa ating pagtalakay patungkol dito ay maiintindihan natin ang kahalagahan din nito sa ating mga buhay. So mayroon lang pangatlo na yan, a life of repentance. Yun ang ibig sabihin ng mabuting balita na ninanais ng ating Panginoon sa kanyang pagpapaliwanag. And yung kasunod ay yung deep righteousness from the heart or within our heart. And third is justice, mercy, and faithfulness na kung saan syempre hahanguin natin sa kanyang mga salita. At may isa pang natitira kaya ayan ang ating pag-aaralan. And so far ay dito Matthew chapter 12 verse 18 and Matthew chapter 12 verse 20, Matthew chapter 23 verse 23. So tatlong scripture ang ating panggagalingan tungkol dito sa usapin na may kinalaman sa justice, mercy, and faithfulness. So kung ikaw ay nariyan ngayon at nakikinig ay pakinggan mo ito at subukan mong makuha at samahan mo ako upang lumawak ang ating pagkaunawa at yan ang ating panalangin ng ating puso na kung saan ay tulungan tayo ng ating Panginoon. Of course, lahat ng bagay ay siya ang pasimula at siya ang nagpapala. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon sa ating pakikinig ng kanyang mga salita. So let's dive in na doon sa Matthew chapter 12 verse 18. Here is my servant whom I am chosen. Okay, lagay natin PowerPoint natin. The one I love, in whom I delight, I will put my spirit on him and he will proclaim justice to the nation. So, alamin natin yan. Anong ibig sabihin kung bakit sinabi ito ng ating Panginoon? Here is my servant, na sinasabi, whom I've chosen, minamahal ko at aking kinatutuwaan or kinalulugdan na kung saan inlagay ko ang aking espiritu. At sabi doon, and he will proclaim justice to the nation. Okay, so ito ay portion na kung saan ay ang ating Panginoon ay mainit na ang discussion patungkol at ito ang kanyang mga katunggali dito ay yung mga religious leaders at that time. The religious apparatus
At the time, siyempre yung Judaism, mayroon scribe, Pharisees, and teachers of the law na kung saan ay mga prominente sa panahon na iyon na kung saan sila yung in a way caretaker, interpreter, and yung nagpapatupad ng mga kautusan. At the time ay malaki ang discussion, debate na nangyayari, tunggalian sapagkat magkaiba ng konsepto, context, ang dalawa, ang ating Panginoon at ang mga religious people at the time. So mayroon confusion, and hindi lang confusion kundi mayroon ng mainit na tunggalian, and ito ay at the time ay may mga nagpaplano na siya ay batuhin at siya ay hulihin, siya ay saktan at siya ay parusahan. So ganito kainit na ang usapin at the time in the name doon sa sinasabing interpretation and voice and messages galing sa ating Panginoon, mensahe ng Panginoon. Well, in fact, of course, si Jesus Christ nag-umpisa pa kay John the Baptist na kung saan siya ay pinoproclaim na Messiah at the time. So, ang mainit doon na mga tunggalian about Sabbath controversy at saka yung nag-escalate na yung kanilang plot para i-destroy siya sa chapter 12 verse 14. At ang pagkakataon na ito ay si Jesus ay medyo nagkaunting withdraw muna siya. At ibig sabihin ay pull back siya from direct confrontation at medyo nag-concentrate siya muna doon sa pagpapagaling and other yung sinasabing na kung saan ay gustong-gusto rin ng mga tao na makitang maghihimala siya, lalo na mga disciples. So, at that time ay pinapaliwanag ni Matthew na kung saan ang ating Panginoon ay siya ay isang non-retaliatory ang kanyang approach para ma-fulfill yung prophecy doon sa Isaiah chapter 42 beginning 1 to 4 na kung saan ay siya ay servant. Okay, so at dahil dyan ay binabanggit nga yung here is my servant. So parang a little bit parang umatras muna ang pagmimensahe at ito'y quote doon sa Isaiah 42 verse 1 to 4 referring the Messiah as a servant. So in other time, ang ating Panginoon ay he was presented as a king. At yan ang kalalagayan sa pagkakataon na ito. So para medyo ma-diffuse muna yung tension. Okay, servant siya, mababa. So okay. So dahil diyan ay he was God's chosen servant in a way. Ang presentation empowered by the Spirit of God, sinasamahan ng Espiritu ng Diyos like yung mga propeta. And of course, yung medyo controversial doon ay yung idea na he will bring God's justice. At of course, yung presentation ng God sapagkat binabanggit niya yung idea sa topic natin ngayon about yung mercy, about yung sinasabing idea ng mercy, justice, and faithfulness ay ikakaiba ito doon sa interpretation, of course, doon sa mga Pariseo. So, ang isa doon ay pinapaliwanag ng mga text na ating babasahin, lalo na sa umpisa, na siya ay sinugo at sinabi nga dyan to proclaim justice to the nations. Sa mga bansa. Okay, so medyo kung mapapaisip sila, sa mga bansa, so hindi para sa atin lang. Baka mamaya sa atin ibagsak yung justice, proclaim justice to us, no, to the nation. So napakaganda na makita nila ito, yung portion na ito. Okay, so dahil dyan, ay yan ang isang mga maliwanag na mga bagay na dapat nating maintindihan. And then Matthew chapter 12 verse 20 ay nakalagay, ang sabi doon, a bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out, till he has brought justice through to victory.
Okay. So medyo anong tawag diyan? May illustration, mayroon prophetic na binabanggit diyan at anong ibig sabihin nito at bakit ganito ang kanyang pangungusap. Of course, dahil diyan ay ito pa rin ay from Isaiah na kung saan ang ibig sabihin ng ay bruise red na sinasabi ay ito ay something that is already bent and fragile. Parang, wala naman pala yan. Talagang bugbog sarado na and then fragile na. Sino yon? Ang ating Panginoon. Ito ay poetic imagery from Isaiah. And second, yung a smoldering wick. Alright, nandyan yung spelling. A flame that's almost out. So, yan ang kanyang poetic imagery na tumutukoy siyempre sa servant, walang ibang ating Panginoon, na siyang magdadala ng justice to the nations. So hopefully, by this time medyo totoo naman, hindi lang umiiwas ang ating Panginoon sa direct conflict, kundi may binabanggit siyang isang malaking subject. Walang iba kung hindi yung sinasabing justice, mercy, and faithfulness. At yan ang ibig kahulugan. But then, ang pinakapuntos dito, Jesus doesn't crush the weak people. Yung illustration na ating binabanggit about yung bruised reed and smoldering wick. Kung pag ito ay tumutukoy sa kanya, mayroon siyang kino-convey na hindi niya sa kanyang pagbibigay ng hustisya, hindi ito sa pamamagitan ng pag-bully and pag-use ng power para lalong durugin ang mga mahihina. In fact, the opposite is the idea na kung saan ay ina-uphold ng ating Panginoon ang mga mahihina. At kung paano gagawin ng ating Panginoon yun, something na very different from the teachers of the law and the Pharisees na kaharap niya at that time. So, he detailed na kung saan ay ito ay justice para sa mga vulnerable, sa mga nag-struggle spiritually, at saka yung mga tao na considered as marginalized sa society. And yung justice ay hindi dahil sa pamamagitan ng yung pagdurog, pagbubuli sa kanila or domination, but through patient and restorative or restoration until reaches victory. So, gaano kalalim, gaano katindi ang justice na ito at paano? So, parang sabihin na lang natin na first time nilang makikita ito. And then kung kayo ay sumusubaybay ng pagbabasa ng Biblia, di nga ba ganun ang ginawa ng ating Panginoon? Siya ay mataas, siya ay banal, pero hindi niya tayo ginamitan ng kanyang marahas o ng kanyang hustisya na kung saan ay parang hustisya ng tao na ito ay walang sinasabing mercy na sinasabi. Kaya yung idea, may hustisya pero may habag, mercy, at saka based on sinasabing faithfulness na sinasabi. Okay, so may hustisya pero may habag. So dapat kung may hustisya, dapat may habag, at kung may habag din dapat may hustisya. So hindi pwede siyang paghiwalayin. Okay? Ano kaya mangyayari kung may hustisya pero walang habag? Ano kaya mangyayari kapag may habag pero walang hustisya? Alright. Mayroon ako nabasa na something na pagka may hustisya at walang habag, ay ito ay sabi natin cruel at saka devastating. But then kapag may habag naman, puro habag pero walang kahusti-hustisya, ito ay hopelessness. I'm sure tama ako dun sa idea ng hopelessness. Di ko na memorya ng gusto yung nabasa kong yun. Gustong-gusto ko yung portion na yun. Okay.
And ang context kung bakit ganito sapagkat gustong ipakita ni Lord sa kanyang audience, lalo na sa kanyang mga opposer at the time, na yung kanyang yung pagkakaiba ng ng kanyang leadership, na kung saan ay dadalhin niya ay ito ay magbibigay ng pagkakataon sa mga tao na makita yung difference nung justice na kung saan ay kanyang ipatutupad. Okay? So yan ang isa sa mga pinakamagandang abangan natin, nang sa ganon ay makita natin yung kagandahan ng pinag-uusapan. And also, let's consider again another text or scripture from Matthew chapter 23, verse 23. Who to you, teachers of the law? Ito na yung rebuke or judgment in a way. Who to you, teachers of the law and the Pharisees, you hypocrites, you give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the important or more important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. Again, justice, important matters of the law, justice, mercy, and faithfulness. You should have practiced the latter without neglecting the former. Okay, binabanggit doon ang pinaka-former ay yung sinabi niya na you give a tenth or tithe of your spices. Yun ang former, yun ang nauna. Ang latter ay yung binabanggit niya na kung saan binibigyan ng palaga na sinasabing ninineglect nila, but you have neglected the more important matters of the law. Ito yung pinaka-latter, huli, na sinabi niya, justice, mercy, and faithfulness. So yan ang kanyang tinukoy sa Matthew chapter 23, verse 23. At what does it mean? What does it mean? Okay, anong nangyayari sa pagkakataon na ito? Bakit binanggit yung ninineglect? It doesn't mean na against siya sa tithes that time. No, ang sinasabi lang niya it's about yung which is what is the priority. Isa 'yon, no. Ano yung dapat i-prioritize? Okay? So dito ay ito ay kumbaga ay weak na lamang para sa kanyang crucifixion, kaya ito ngayon ay halos parang kinukonclude niya or inuubos niya, nilulubos-lubos niya yung issue na kung saan totoo na ang Diyos ay napakahalaga sa kanya, sapagkat ang tinitingnan ng Diyos diyan ang kapakanan ng karamihan, lalo na ang mga walang-wala sa lipunan, sapagkat wasak ang economy, ang government nila, under occupation sila by the Roman Empire, and so marami ng mga naghihirap, and then as in the course of time ang nakikita ng Diyos na naaapi yung mga wala, naapi. And so Jesus came, and he is also particular when it comes to yung application ng justice and mercy and faithfulness. So yan ang nangyari at the time. And also in this chapter, ito ay isa sa mga 7 woes or sa aba ninyong mga Parisiyo. Who to you? Okay, yun ang word. A formal prophetic denunciation against the scribe, teachers of the law, and the Pharisees, calling out yung sinasabing hypocrisy and distorted spirituality. So that is the case, people. Napakatindi, ano, parang one shot na, binigay na lahat, because yung sila pala ang mga taong ito na kung saan ay may misinterpretation at misinterpreted nila ang kasulatan, ay namumuhay sila ayon sa ating Panginoon that they are hypocrites and they have a distorted
distorted spirituality. And so, isinam up doon sa idea na para maintindihan nila that they are lacking doon sa importante sa lahat. Yun ang sinasabing justice, mercy, and faithfulness. Bakit faithfulness? Ba't nasama yung faithfulness? Anong ibig sabihin nito? Na ang bayan niya isa sa mga, sabihin natin, collapse at sakit ng kanyang bayan na kung saan ay isa sa mga case ng Diyos against His people ay yung sinasabing lack of faithfulness. They are not faithful to Him as their God, sapagkat maraming mga bagay na kung saan ay sa mga pagkakataon na sila ay inabandon nila ang turo ng Diyos. At maraming panahon na kung saan ay sinunod nila ang tradition of men rather than yung kautusan ng ating Panginoon. Kaya napakaraming mga pagpuna ang ating Panginoon. May at time, naalala ko na sinabi ng ating Panginoon na yung turo ng tao ipinagpalagay ninyo na turo ng Diyos. Imagine that. No? Kaya yan ay kung sa mga nag-aaral at nagpapalalim, mapapag-aralan na kung saan ay yung pagdating sa kautusan, marami doon ay kautusan na ng tao, hindi na kautusan ng Diyos. So maraming mga pagbabago, dinagdag, okay, and then may portion pa nga na binanggit ang ating Panginoon na binibigay ninyo yung hindi ito yung word for word kundi pagkaunawa ko at pagkaalala ko na binibigay ninyo yung mabigat na pasanin sa iba samantalang kayo ay ayaw nyong magbuhat ni daliri nyo man lang. Okay, you don't want to lift a finger out of it and you're placing burden to the people. Parang kayong mahirapan basta kami ay wala kaming kahirap-hirap. So, iyan ang practices at the time na kung titingnan spiritually ay sila ay bagsak na bagsak. At bagamat, of course, ang claim ng mga tagapagturo na sila ay namumuhay ng tapat at sila ay pious and faithful to the law of Moses, but then ang tingin ng ating Panginoon ay sila ay nalinsad na at wala na sa kanila ang katapatan dahil sa korupsyon, dahil sa kawalan ng hustisya, kawalan ng habag ang kanilang leadership. While ang ating Panginoon, ang kanyang leadership ay ibang-iba, kung saan ay ipapatupad niya rin ang justice and mercy and faithfulness sa kaparaanan na kung saan ay maayos and it glorifies the Father at wala yung sabihin natin yung yung overbearing na sinasabi o pagpapabigat ng hindi nararapat o wala sa katuwiran. So kakaiba ang ating Panginoon sa pagkakataon na iyan. So he is condemning a misplaced focus. So kanyang tinutuligsa. Hindi niya tinutuligsa doon yung tithing kundi yung misplaced na focus nila. Focus sila doon sa parang performance, focus sila doon sa pagiging exact to the letter, pero walang-wala naman doon sa kalooban nila yung holiness and righteousness. Okay, so yun ang mga bagay-bagay doon na kung saan ay makikita natin at dahil doon ay lumalabas na parang yung major naging minor at yung minor naging major. Yun ang isa sa mga maaari nating maintindihan sa pagbibigay emphasis ng ating Panginoon. So, dahil dyan ay sinasabi nga ng ating Panginoon, you should have practiced the latter
Yan. You should have practiced the latter without neglecting, of course, the former. So, the former is yung sinabi niya, tithes and cumin and everything, but you should have practiced the latter. You should have practiced the latter. Yun ang napaka specific mula sa ating Panginoon. So, anong ibig sabihin nito? Na dapat ang priority o mga priorities ng puso ng tao ay yung sinasabing may binabanggit dito yung idea ng yung parang ang labanan kasi pag pinag-uusapan yung holiness, justice, mercy, or even love ay kadalasan dyan ay pumapatak yan sa internal, external. So, yung ginagawa ng mga Pariseo ay yung idea na yung external, panglabas, ay masyadong eksaktong-eksakto to the letter. Talagang walang bawas, walang dagdag. Pero yung precision naman doon sa internal ay wala. Okay, so bagsak, empty yung puso, pero yung panlabas, ginagandahan. Yon. So, ang tawag doon ay panlabas. Panlabas. Pero sa loob dapat, precise din dapat sa loob na yung ayon sa tinuturo ng ating Panginoon. So they are more on religious performance. Matindi ang kanilang performance pagdating sa religious. Okay, so I hope nakaka-relate kayo. I hope na ito ay makita natin na ito'y something na dapat natin gawan ng kaparaanan sapagkat ito ang ikinabagsak o ikinababagsak nating mga tao na pagdating sa ating religious performance, gusto natin yan ay sometimes flawless, magandang maganda, pero kung wala namang internal compassion, kahit na mahusay yung performance without compassion as reflected doon sa ating binasa na sila ay yung mga leaders at the time ay sinasabi na dapat i-practice ninyo yung justice, mercy, and faithfulness. So, mayroon silang religious performance, ang ganda, pero walang compassion. And then, yung legality nila, yung pagiging exact nila sa legal framework o legal technicalities, okay? Napaka detalyado, eksaktong-eksakto. Pero pagdating sa application, wala silang fairness towards the people. Kumbaga, yung pagiging fair naman nila sa kapwa nila, yun ang problema sapagkat ay wala. Hindi natatranslate. Pero kung ano man yung mga religious and legal na mga technicalities, sila ay eksakto. Imagine, may tithe ng cumin, ng deals and everything. Pero pagdating doon sa habag, okay, sa habag at awa at hustisya at katapatan, sila ay nagkukulang. Yun ang picture at the time na ating makikita doon sa mga scripture na yun ng Matthew chapter 12 and Matthew chapter 23. So, ngayon yung dalawang ito, Matthew 12, bagamat magkaiba ng setting ito siya, pero ito ay magkarugtong sapagkat si Jesus sa Matthew chapter 12 ay siya ay presented as a servant na kung saan ay pinapaliwanag na yung siya bilang servant na magdadala ng justice ay with gentleness, spirit empowered at nagdadala ng isang klase ng justice na kung saan ay nag-a-amount to restorative justice. So, anong pagkakaiba ng restorative justice sa isang justice na marahas? So, pwedeng maging marahas ang iyong hustisya, pagkamit ng hustisya, pwede rin naman na ang hustisya ay pinadadaan mo sa maayos na kung saan ay yung taong a-applyan mo ng hustisya ay sa halip na siya ay makrush at siya ay makondemn, siya ay nare-restore. Again, nare-restore.
At yan ay si Jesus. Yan ang justisya niya na kung tayo ay papayag na applyan ng ating Panginoon sa halip na tayo ay mapahamak, nililigtas niya. And that is the justice of God, that those who have sinned and deserve to be condemned, when you believe on Jesus Christ, the justice of God will be served, and the one who believes in the Lord will be saved. So kakaiba. Kaya makikita natin yan na sa kanilang pag-ayaw sa ating Panginoon, pinabalak nilang patayin ang ating Panginoon kasi yun ang kanilang hustisya. Yan ay lumalabag sa kautusan. Okay? So sa halip na maintindihan nila siya ang ating Panginoon. So ito ay justice without causing or crushing the weak. At ito yung yung 23 ng Matthew naman, ito naman ay rebuking the leaders na kung saan ay obsessed sila doon sa kanilang religious details at samantalang ninineglect nila ang the very justice mercy na nire-require ng Panginoon. Ayun. So ulitin natin na obsessed sila sa mga detalye ng kanilang religion o religious na setup at that time, pero ninineglect naman nila yung sinasabing justice or justisya at awa naman na nire-required ng Lord sa mga leaders niya at that time. So mayroon na ba kayong naiintindihan? Mayroon na ba kayong nauunawaan? And so si Jesus Christ He embodied God's justice with mercy. Ipinamumuhay niya. Siya yung kabuuan ng hustisya ng Diyos at awa, while yung mga leaders sila ay mga hypocritical leaders na kung saan ginagamit nila ang relihiyon na kung saan walang hustisya at awa. Okay, magkaiba sa time ng ating Panginoon ang situation nila. Kaya yan ngayon ang ating makikita sa pagpapahayag na ito sa Matthew, yung contrast na sinasabi, makikita ngayon natin. So dahil dyan ay the way sa kanyang pagpipresent ng ating Panginoon pagdating sa ebanghelyo ay hindi lamang about healing, hindi lamang about yung pagmamahal ng Lord, hindi lamang yon, kundi may mga matitinding usapin na nakapaloob dun sa mga salaysay ng ating Panginoon. So he preaches about faith, he preaches about many things, the kingdom of God, even yung second coming, even yung future, but then kanyang sa tagpong ito na kung saan binabasa natin ang gospel na kung saan ay makikita natin dun sa Matthew 12, Matthew 18, chapter 12, and then verse 20 as well, and sa the same chapter ng Matthew 12, and the last one is chapter 23 verse 23, na kung saan doon ay ina-address niya in a way yung problem ng society na kung saan ay pinamumunuan ng mga leaders at that time, and then he put forward yung idea na kung saan ang dala-dala niya bilang Misaya, hindi lamang as a Savior, hindi lamang as a preacher, kundi siya ay tagapagpatupad nung propesiya na nasusulat para sa kanya, na kung saan ang Mesiyas ay tagapagdala ng justice, mercy, and faithfulness. So ito ay kanyang, kumbaga in a way, kabuuan ng kanyang pagkatao na pagdating sa ating Panginoon ay He is the Messiah with justice, with mercy, and faithfulness. Sana naintindihan natin sa pagkakataon na ito ang ating pinag-usapan, at nawa ay nagbigay ng pagninilay sa atin. Nagustuhan ba natin ang ating Panginoon? Naunawaan ba natin
na tagapagpatupad siya nitong hustisya and mercy, and also kung at the time yung mga leaders ay hinanapan ng ating Panginoon na sila'y mayroon proper justice and yung sinasabing of course proper and godly na hustisya at habag, pagiging mahabagin and faithfulness. Sa iyong tingin kaya sa ating panahon, hinahanap din kaya ng Panginoon ang mga bagay na ito at sa atin bilang mga tumanggap ng kaloob ng kaligtasan, mga taong naglilingkod, mga taong kumikilala sa Diyos? Kung ang lahat ng mananampalataya ay may pagkaunawa sa pag-a-apply ng justice, mercy, and faithfulness, nakukonect nyo ba na malamang ang ating gobyerno ay nagkakaroon ng kaayusan at mas nakakaiwas sa lahat ng kontrobersya sapagkat hindi pinapractice yung opposite ng justice, sapagkat pag pinag-uusapan yung opposite ng mga bagay na ito, justice, ang ibig sabihin injustice, di ba? And then yung mercy, walang awa. Mahabagin, ang kabaliktaran, walang habag. Walang habag talaga. And then, yung faithfulness, kung ito ay magiging kultura ng bawat Kristiyano, ay makikita natin na sa malawak na kaisipan, at hindi lamang kaisipan, dun sa wider concept ng society na kung saan ay mayroon faithfulness, ay kung pag-uusapan ay mga leaders ng ating bansa o mga namumuno, imagine kung may faithfulness, talagang mapapaganda yung kahit papaano mapapaganda yung ating kalalagayan economically and even yung social and spiritual. Lahat yun ay magkakaroon ng effect at hindi natin aabutin yung mga dinadaanan natin ngayon. So, tingnan natin ito sa mas nationwide na picture na kung saan ay ibig sabihin talagang maraming mga sabihin natin hypocrites sapagkat pinili nilang sundin ang kanilang sarili rather than yung pagsunod sa salita ng Diyos. And sometimes ito yung nagiging motivation natin kung bakit tayo patuloy na nangangaral na sana makatulong na magkapag-open ng puso at isipan ng ating mga kababayan na look, ang salita ng Diyos ay perfect at ang hangarin nito ay maituwid yung ating mga buhay, yung ating pagkatao, nang sa ganun ay makinabang din ng iba. Kaya kung nandito ang ating Panginoon sa pagkakataon na ito at haharapin niya yung mga leaders, hindi lamang yung mga religious leaders, including na yung ating mga secular leaders, ay ito rin ang kanyang magiging slogan, ito rin ang kanyang magiging sabihin natin, ano man tawag doon, yung parang complaint, at more or less yung verdict ay iisa rin sapagkat karamihan, hindi lahat, ito ay nandoon o bagsak tayo pagdating doon sa hustisya, awa at katapatan. Dahil dyan, kaya tayo nag-a-advocate na in our own little way, sa maliit na pamamaraan, nawa lahat ng mga nakikinig ngayon ng mga Kristiyano ay ating pakaisipin na hinahamon tayo, hinihingi ng Diyos sa atin individually. Huwag na lang tayong tumingin doon sa mas nakararami, kundi ikaw mismo ngayon ikaw ay hinihikayat ng ating Panginoon na to do justice, mercy, and faithfulness. Sa inyong lahat, maraming salamat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at nawa ay tayo ay nabusog, tayo ay napagpala ng kanyang mga salita. At minsan pa, ito si Pastor Angelito Ron nagsasabing, pagpalain kayo ng Diyos and see you next time. To a place unknown, green pastures call under skies of grace. His peace flows steady in this holy space. My cup runs